Magandang araw mga Okay, magandang araw mga kababayan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong bomba sa Philippine politics. Ang 18 ex-Marines na may nag-aakusa ng 800 billion pesos kickbacks mula sa flood control projects. Tapos biglang sinabi ni Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson, fix your affidavits and we will hear you. Parang exam ba ito? O takot siya sa katotohanan? Mga kabataan at OFWs dyan, kayong nagpapadala ng pera para sa pamilya habang nalulunod ang bayan sa baha. Dahil sa corrupt projects, dito tayo magdi-discuss ng facts, hindi chismis, witty analysis ahead. Pero laging fact-based. Like and subscribe para hindi kayo maiwan sa laban. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Una, recap tayo Noong February 2026 sa press con sa Club Filipino, ipinakilala ni Attorney Levito Baligod ang 18 lalaki na dating Marines. Sabi nila, naging bagmen at security aides sila ni resigned ako Bicol Representative Saldi Coo. Deliver daw sila ng suitcases na puno ng cash. Biruin mo yun 800 billion pesos total, no? Sana all. From anomalous flood control projects. 70% daw ng 1.3 trillion pesos budget, destinations, alleged mastermind si PBBM, plus Romualdez at iba pa. Kung 48 million pesos per suitcase, ilang helicopter at van ang kailangan. Parang action movie, no? Pero seryoso, sila mismo nag-sworn affidavit, notarized pa. NBI na nga nag-iimbestiga at ombudsman humihingi ng individual affidavits para mas credible. Bakit importante ito sa inyo, mga OFWs? Kasi yung pera na yan dapat para sa flood control, para hindi na muling mabahaan ang mga probinsya, para safe ang mga pamilya nyo sa pag-uwi. Pero napunta sa bulsa ng iilan. Ngayon, pumunta tayo sa main kontrabida ng araw. Sabi, important problem daw sabi ni Senator Cayetano. Anyway, si Senador Ping Lacson, sabi niya sa DZBB interview, 805 billion pesos is a logistically nightmare. Mathematically impossible. Insults Filipinos intelligence. Nako. Sige, tama siya sa math. 805 metric tons ng cash. Pero wait, bakit siya ang unang nagdi-deny ng hearing? Sabi niya, fix your affidavits, bring them closer to reality. Kung yun ang katotohanan di ba? Parang sinasabi, magsinungaling kayo ng tama para pakinggan ko kayo. Naku po. Intellectual take, no? Sa Senate Blue Ribbon, dapat siya ang nagcha-champion ng investigation. Pero bakit parang gatekeeper? Defense niya, implicated na raw fellow senators, so impartial daw. Pero bakit hindi niya i-grant ang hearing para ma-validate ng publiko? Doors not closed, sabi niya. Pero parang half open lang, like Jollibee drive-thru na may sign na cash only, no big bills. Partial report na raw sa flood control corruption. Kailangan ng 5 signatures. Plano niyang kausapin ang majority kasi shampoo yan no? Dapat. Pero yung 18 ex-Marines, hintayin muna mag-retract. Naku po. Sa kabilang banda, tignan natin ang 18 ex-Marines, mga dating sundalo, risk their lives dati para sa bayan, ngayon risk ulit, parang i-expose ang corruption. Sabi ng supporters, hindi perfect ang affidavits, pero may oversight lang. Important by joint affidavit at humingi na ng separate para mas strong.
NBI subpoena sila, meaning siniseryoso. Bakit sila naniniwalaan? Kasi may specific details. Deliveries 3 to 4 times a week from Valle Verde House ni Ko, airplanes, helicopters, hindi basta-basta gawa yan. Para sa mga kabataan, ito ang definition ng courage. Hindi sila natatakot kahit dishonorably discharge ang ilan, sabi ni Lacson. Pero yun nga, whistleblowers often pay the price. Mga OFWs, imagine niyo kung totoo ito, yung pera na dapat para sa infrastructure napunta sa bulsa ng iilan. Kayo pa ang nagdurusa sa taxes at remittances. Nabubulol tayo, no? Suportahan natin sila, mga kababayan. Breakdown natin ang claims, ha? Lacson says impossible logistics. Pero sa history ng corruption, think PDAF, pork barrel, malaking pera rin na involved. Pero hindi cash lagi. Possible hybrid, some cash, some wired, some assets. Affidavits need correction. Oo, ha? Pero hindi ibig sabihin fake. Sa law, witnesses can amend. Bakit hindi i-call ni Lacson para i-correct sa hearing mismo? Transparent sana, di po ba? Kaya lang, ito po ang pinagtataka natin. Kunwari, it will lead to Romualdez, allegedly, at saka sa iba't ibang mga personalidad, congressmen, at iba-iba pa, na hindi nila, nakakampi nila, wala po. Parang pinuputol. Parang, ay, wag yan. Kasi, pero pag mga hindi nila kakampi, katulad ng nila Jinggoy Estrada, Villanueva, at iba pa, no? Ayan, Sara Duterte, talagang tuloy-tuloy ang mga investigasyon. Bakit po gano'n? Dapat transparent, pero at the same time, fair po sa lahat. Okay? Di ba? Kaya po, ang hinihiling po natin sa ating honorable Senador Ping Lacson, no? Magpatawag po na ng investigasyon. Patawag niyo yung 18 ex-Marines, ipatawag niyo si Martin Romualdez, ipatawag niyo po sila Yap, at saka iba-iba pa para maliwanagan po tayo, no? Sabay-sabay po nating marinig, no? Ipatawag din po natin si dating gobernador, dating mayor, Chavit Singson, para mapakinggan nga po natin. Di po ba? Tapos si Martin Romualdez ipatawag, mga kabataan, OFWs, huwag maging manonood lang. Share this video, comment down below. Sino sa tingin ninyo ang dapat pakinggan? Lacson or the ex-Marines? Huwag kalimutan, ang katotohanan hindi natatakot sa math, natatakot lang ang corrupt sa exposure. Salamat sa panonood, Hit that like button, subscribe, bell on. Sumali sa membership para tuloy ang ganitong content. Sa susunod na update, kung may hearing o retraction, babalik tayo. Para sa bayan, walang takot. Peace out. Mabuhay ang Pilipinas.